So, hi guys. I'm Tashi. And since marami nag-request, gagawa ko ng tutorial sa strategy ko. And disclaimer lang, no? Hindi po ako pinakamagaling na forex trader sa Pilipinas. Hindi po ako pinakamayaman na forex trader sa Pilipinas. And I just wanna share my strategy kasi maraming gustong matuto, especially beginners. And ayun, hindi ako pinakamagaling. So, if magkamali ako, then bear with me. If magkamali ako, then correct me. Okay? I'm open to correction. I'm open to criticism. But, yeah. Huwag nyo lang sagarin. Okay? Sabihin nyo lang yung mali ko. Okay? So, for my strategy, ito po ang ginagamit ko. Strategy is called ICC. Yan lang. Meron lang 3 parts yung strategy ko. Anong meaning ng ICC? I is for indication. C is for correction. And the other C is for continuation. Tama ba spell ko? Hindi ko alam. Pero yan. Yan, ICC. Indication, correction, continuation. Okay? Pero bago ko ituro yan, pag-aralan na natin yung trends or trend lines. If beginner ka, then good. Pero if hindi ka beginner, kung experience ka na, well, you might wanna skip. Pero, suggest ko lang is, huwag mo skip yung part na to kasi this is the foundation ng strategy. Okay? Baka kasi iba yung approach ng iba sa trend line and iba rin yung approach ko. So, mas mabuti na that we are on the same page. Diba? Okay. So, trends muna tayo. Okay? Trends. Or trend line. Okay? So, hindi ito yung strategy ko hindi trend line yung strategy ko. Hindi ako doon nagbe-base, hindi ako doon nag-entry. Okay? Dito ako nag-entry sa ICC, okay? Doon ako nagbe-base. Okay, so, yung trends is kapag ka-bullish yung isang price or isang market, ang ginagawa ng trend is, bullish to guys gumagawa siya ng high, higher low, higher high, higher low, higher high, and so on. Okay? So, ganyan kapag ka-bullish. Okay? Ito, bullish to Okay, bullish yan. Ganyan trend. Gumagawa siya ng higher high. Okay guys, paglalaro natin. Higher high. Okay. Sa baba is higher low. Higher high. Higher low. Ba't siya naging higher high? Kasi mas mataas siya dun sa point na to. Okay? So, kapag mas mataas siya, ibig sabihin higher high siya. Higher low, kasi mas mababa siya sa lowest point ng price. So, higher low siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-break. Mas mataas pa rin siya dun sa low. Hindi, huwag nyo na lang isipin yan. Ito na lang. Dito na lang tayo mag-focus. Okay? So, kaya siya mas mababa. Kaya siya tinawag na higher low kasi mas mataas yung low na to compared sa low dito. Gets? Kaya tinawag siyang higher high kasi mas mataas siya sa high compared dito. Ay, ibahin nga natin to. Sorry. Gawin lang natin tong high. Gawin lang natin tong low. Oh, yan, gets. Okay? Kaya siya tinawag na higher high kasi mas mataas siya sa high dito. Okay? Kaya siya tinawag na higher low kasi mas mataas yung low compared dito sa low na to. Okay? So, kapag bullish ka, ganyan lang yung price mo. Okay? Okay? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay? Gets? Ayan, puro ganyan lang yan. Pagka bullish ka. Okay? Okay? O yan, higher high, higher low, higher high, higher low. Okay? Ganon kapag ka bullish. Kapag ka bearish naman, okay, bearish. Pag bearish, ibig sabihin, pababa yung trend. Okay? O kapag pababa yung trend, ang ginagawa lang ng trend is, magawa ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ganun lang, okay? Okay, so ito, lower high.
lower low. Okay, gets? Yan, ganyan lang. Paulit, parang binaligtad nyo lang yung bullish structure ulit. Okay? Yan, paulit-ulit lang yan kapag ka-bearish. Same structure kapag ka-bearish. Yan lang. Pagka bearish, gagawa ng... Wait lang. Baka malit-ulit kayo eh. Ayan, low. Okay? Ayan. So, pag bearish siya, gumagawa siya ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and so on. Bakit siya tinawag na lower high? Mas mababa yung highest point na to compared dito, di ba? So, gumawa siya ng low, gumawa siya ng lower high na mas mababa dito. Gumawa siya ng low, panibagong low, na mas mababa dito sa lowest point. So, anong tawag sa kanya? Lower low. Gumawa ulit ng lower high. Bakit lower high? Kasi mas mababa tong highest point na to compared dito sa point na to. Okay? Kaya siya lower high. So, gumawa itong lower low, lower high. Ganoon kapag ka-bearish. Okay? So, lagi yung tatandaan, ang trend is hindi yan magbabago kung hindi magkakaroon ng reversal. Okay? What do I mean by reversal? From from bullish to bearish, or vice versa, from bearish to bullish. Okay? So what do I mean by that? Dito ulit tayo sa bullish ha. Ang bullish, hindi siya magiging bearish kung hindi siya magkakaroon ng, sabihin natin ito, di ba? Meron tayong lower high, lower low, lower high, lower low. Ay, hindi. Sorry. Meron tayong higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So once na mag-break yung price na to, ito, tingnan nyo. Once na magkaroon tayo ng ganyan, yan, nag-break siya sa previous higher low, that's our sign na pwedeng magkaroon na ng reversal yung price natin. Okay? So, ano pang confirmation na magiging bearish na yung bullish? Kakaroon siya ng, ano bang foundation natin ng bearish? Anong meron sa kanya? Gumawa siya ng low, ito yung low, gagawa siya ng lower high. So, mako-confirm lang natin kapag gumawa siya ng lower high, then lower low, then that means bearish na yung structure niya. Gets? Pag di nyo na gets, ulitin nyo lang yung video. Okay? Ayan, nag-break siya, diba? From high, higher low, higher high, higher low, higher high. Tapos nag-break. Nagkaroon siya ng low. Compare dito, mas mababa yung price na to. I mean, mas mababa yung point na to kaysa sa point na to. So, ano na siya? Low na siya. Tapos yung nag-push yung price pero hindi niya nalagpasan to. So, hindi siya magiging higher high. But instead, magiging lower high siya. Gets ba? Then, sumunod nun is yung price is mas mababa pa dito. Gumawa siya ng lower low. So, that means yung price is bearish trend na. Okay? Babalik rin nyo lang din yun sa bearish structure from bearish to bullish. Okay? So, wait lang. Lagyan natin text para hindi kayo malito. Ito, from bullish to bearish. Tama, diba? Okay. Wait lang. Okay, so from bearish naman tayo. From bearish to bullish. Okay? So alam na natin na kapag ka-bearish, gumagawa siya ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Okay? So, sabihin natin from, kaya meron siyang low, lower high, lower low, lower high, lower low. And then, yung price na to, namog pa siya sa point na to. Okay? Dun sa lower high niya. Pag lumagpas siya sa lower high niya, boosh. Lumagpas siya. Ayan, diba? Lumagpas siya. So, that's a sign na probably magiging bullish na yung price. Okay? So, ano pang confirmation natin na magiging bullish na yung price? Balik ulit tayo sa foundation. Ano yung structure ng bullish? Meron siyang high, meron siyang higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? Since meron na tayong high na mas mataas dito sa lower high, anong dapat nating next move or next na dapat na makikita natin para masabi natin magiging bullish na isang trend? Sige, sagutin nyo. Kakaroon tayo ng higher low. So, from higher high, kakaroon tayo ng higher low.
Okay? Kasi mas mataas siya sa point dito. Okay? Tapos, lalagpas siya dito, magkakaroon siya ng panibagong higher high, magkakaroon panibagong high low, magkakaroon panibagong high. Yan. Okay? Ganun lang. So, ganun yung basics ng ICC. Okay? Ito yung foundation. So, dapat nyo siyang malaman. If hindi nyo pa rin mag-gets, I mean, di ko naman in-expect na gets nyo agad, pero nalilito kayo, ulit-ulitin nyo lang video, and kung hindi pa rin, if nasa Telegram kayo, mag-chat lang kayo sa group, and magtanong kayo, or kung nasa YouTube kayo, comment lang kayo. Kung nasa TikTok, mag-comment lang kayo ng mga tanong niyo. And I'll try my best to answer it. Okay? So, ito na yung foundation ng ICC. Okay? Kaya lang guys ha, tandaan nyo lang. Yung basics. Okay? Wait, paano ba ito bubuhin? Ay, lipat na lang tayo. Okay, so ICC na tayo. Okay, tapos na tayo sa trends ha. Tapos tayo sa trends. So, explain ko naman yung ICC. Okay. So, ICC, ganito siya. Okay. So, sabi natin kanina, kapag ka-bullish, siyang high, high low, higher high. Okay, dito muna tayo. Okay. So, pag nakita yung ganyan structure, okay, meron siya, tapos na break niya to, itong highest point na to. Itong break na to, yan. Pag nag-break siya sa level na to, from this point, tapos bigla siya nag-break, yan yung tinatawag natin na indication. Ganito lang, isipin nyo lang, yung indication na word is, ini-indicate ng price, parang binibigyan ng sign or ini-indicate niya na, hey, pataas na ako or hey, bababa na ako So, since bullish tayo, okay, ang indication na to, ibig sabihin, binibigyan na tayo ng sign ng price action na pag lumagpas yung price dito, ibig sabihin, buyers are in control. So, kapag in control yung buyers, ibig sabihin, mas tataas pa yung price. Okay? So, sa level na to, sa green na yan, since nag-close siya sa above ng green na to, okay, ng level na to, ini-indicate ng price na bullish na siya or gusto niya nang umakyat. Okay? Okay? Gets? So, ano naman yung correction? Pag hindi nyo gets, ulitin nyo lang. Basta ang logic ko lang dyan. Ang indication is, ini-indicate na ng price na pataas na siya or either pababa. Paano niya ini-indicate? Lumagpa siya dun sa highest point from previous highest point. Okay? So, ang correction naman is, kapag balik yung price sa level na yan. Pero not 100% nababalik siya. Okay? Nababalik siya sa price na to. Pwedeng dito lang. Pwedeng dito. Pwede pang lumagpas. Pwedeng dito. Pwedeng dyan. Pwedeng dyan. Pwedeng dyan. Okay? So, not 100%. Okay? Sa trading, di naman 100% yung nilalabanan natin. We're trading against probability. Okay? So, not 100% sure. Pero, pinapataas lang natin yung probability ng mga trades natin. Kaya tayo meron ganitong strategy. Okay, so this one would be the correction. Paano malalaman na correction siya? Okay, so sabihin natin nasa 1 hour tayo. Ito 1 hour to. Ginagawa ko lagi is nagmo-move ako sa 15 minutes. Okay, mamaya papakita ko sa inyo pagka nandun na tayo sa chart. Okay, ay wait. Ito atang price na ito, hindi gano'n na siya. Ayun. Ayun. Okay. So, ito magandang example. Meron tayo ditong tayong high, high low, high high. So, dito muna. Okay. So, since nakita natin yung price na nagkaroon siya ng high, high low, higher high. Tapos lumagpas siya sa level na to, dito sa point ng highest point na to. So, yun yung magiging indication natin. Okay? Okay, sa key level na yan. Ito na yung indication natin kasi makikita nyo lumagpas na yung price dito sa level na to. Okay, so indication na siya. Okay, indication siya kasi lumagpas siya, nag-close siya above this level, above this price level, dito sa 89.139. Okay? So, lumagpas siya dyan. Wait, baka mali ko.
lumagpas na siya. So, yun na yung indication natin. So, ano nang ginagawa ng market ngayon? Nagko-correct na siya. Paano malalaman na correcting na yung price? Punta tayo sa 15 minutes. Kahit sa ang time frame pala gumagana siya, no? So, kahit saan kayo tumingin, pero I suggest mag-stick lang kayo sa higher time frame for hour, 1 hour, and then entry 15 minutes. Okay, so paano malalaman na correction na siya? From pag nakita nyo sa 15 minutes, gumagawa siyang high, high low, high high, high low. Okay? Pag correction na siya, ang gusto kong makita or ang dapat na maging price action is baligtad naman. Okay? Dapat magkakaroon siya ng high, high low, higher high, high low, higher high, high low. Okay? Pag ginawa yun ng price, ibig sabihin, ito na yung correction natin. Correction. Okay? Yung lagi yung titignan na. From higher high, higher low, higher high, higher low. Tapos nalagpasan niya, nag-break siya dito sa level na to, nagkaroon ng indication. So, from higher high, higher low, nagkaroon siya ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Pag nagkaroon siya ng ganun, ibig sabihin, correction na siya. Okay? Ibig sabihin, bumabalik na yung price or nagsasell na yung mga big companies, big institutions, kahit sino pa dyan, ng price para mas mapababa pa nila yung price para mas makabili pa sila sa discounted price. Kasi ganoon naman dito, di ba? Mas gusto nila kapag bullish yung trend, syempre bibili tayo sa mas mababang price for us to be able to sell at a higher price. Okay? Ito rin yung mag-draw natin. Saan yung kanina? Ayun. Okay, so nakita nyo na yung correction, di ba? Ano na tayo? So, sa continuation na tayo. Continuation. So, sabi ko kanina, pag correction kayo, tapos, pag correction na yung price, punta kayo sa 15 minutes, dapat ang makikita nyo is magkakaroon siya ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay? So, ito na yung correction niya. Correction. Kasi from this higher high, higher low, higher high, sa 1 hour, okay, nagkaroon siya ng correction, bumaba siya sa price, bumalik siya dito, and pag chinek nyo yung 15 minutes, magkakaroon siya ng low, lower high, lower low, lower high, lower low. So pag continuation, ano ibig sabihin ng continuation? Di ba, since bullish tayo, ang continuation is magiging bullish yung price ulit. So pag continuation na, that means yung price is magko-continue na siya pataas or depende kung anong trend yung tinitrade nyo. Okay? So, since bullish tayo, since bullish yung pinag-uusapan natin, pag nag-continuation na siya, ibig sabihin, mas tataas na ulit yung price. Mas mataas siya dito. Okay? Kasi diba, ang logic natin kanina ulit, ang foundation natin sa bullish, meron siyang high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, imagine niyo rin, ganito rin siya. Okay? So, from high, low, higher high, high low. So, paano na tayo mag-enter ngayon sa trade? Okay? So, diba, sinabi ko sa correction kanina, pag correction, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Pag continuation na siya, ang dapat na magiging price action niya is magkakaroon na siya ng panibagong, ito yung high, new low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, hanggang sa tumas na ulit yung price. Okay? So, ganun yung ganun yung correction. So, saan ako mag-e-entry based sa structure na to? Mag-e-entry ako dito sa level kung saan nag-break yung price from indication. Okay, so dito sa price na to. Dito sa price na to. Okay. Since ito yung level na nag-break siya and nagkaroon siya ng indication, dun ulit ako mag-e-enter kasi ang logic dyan is sa level na to, sa taas ng level na to, buyers are in control. So, kapag tumaas yung price dito, pag nag-close above this level, that means buyers are in control. So, mas tataas pa yung price. And below this level, sellers are in control. Okay? So, palagi nyong aantayin na mag-close yung price above ng level kung nasan yung indication nyo. Okay? Gets ba? Okay. So, sa price na to, halimbawa ito. Okay? Sabihin natin nagkaroon siya ng correction. Okay?
Since ito yung indication level natin, once na magkaroon siya ng continuation pataas, sabihin natin naging ganito yung price, nagkaroon siya ng high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. And once na mag-close above yung price sa taas ng level na to, dito sa blue line na to, sa 89.139, that's the time na mag-e-entry na ako. Okay? Once na mag-close yung level dito ulit. Okay? So, pa-place ko na yung trade ko dyan. Saan yung stop loss ko? Below ng swing low na to. Then yung target ko is the swing high. Ganun lang. Napaka-basic. Hindi mo na kailangan ng indicators. Hindi mo na kailangan ng malaman yung liquidity. I mean, kailangan mo malaman yung liquidity. Pero, alam mo yun, hindi mo na kailangan i-deep dive. Hindi mo na kailangan ng kahit ano. Price action lang. Literal lang na price action. Okay? Pero hindi to 100% na nag-work. Okay? Lahat ng strategy nag-work pero hindi 100% is tama. Okay? So, for now, ayun lang naman siguro, no? Kung meron kayong questions, okay, tanong lang kayo. Kung nasa YouTube kayo, mag-comment kayo. Kung nasa TikTok kayo, mag-comment kayo. Kung nasa group kayo, I suggest sumali kayo sa group, sa Telegram. Maraming nagtutulungan doon. Nandun din ako para tumulong, para turuan kayo. And, comment lang kayo pag may tanong pa kayo, okay? And, gagawa ulit ako ng video once magkaroon ako ng entry. And, pasok yung, the best way na maintindihan nyo. Okay, so for now, that would be all. Thanks. Thanks, guys.